Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Adrian Dayao, maghahatid sa inyo ng tamang balita at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang Police News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondent mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ating unang balita, agad na nagatid ng tulong ang Regional Mobile Force Battalion 15 sa mga pamilyang naapektuhan ng masamang panahon bilang bahagi ng patuloy na humanitarian assistance at disaster response operation ng Philippine National Police. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Grace Bulangin. Agarang tumugon ang mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 15 Project Kalinga Team sa pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng bagyo sa Barangay Irisan, Baguio City. Isinagawa ang aktibidad sa pangunguna ni Police Lieutenant Ruby Rose de Pesase sa ilalim ng superbisyon ni Police Lieutenant Colonel Joey Jonathan B. Bagayaw, Acting Force Commander. Pinangunahan naman ni Police Corporal Niade Sagasag, katuwang ang Irisan Barangay Peace and Action Team, ang pagbibigay ng seguridad at asistensya sa isinagawang pamamahagi ng rice subsidy at relief goods sa multipurpose building Purok 13, Barangay Irisan. Isinagawang aktibidad sa pakikipagtulungan sa Irisan Barangay Emergency Response Team at City Social Welfare and Development Office upang matiyak ang mabilis at maayos na paghahatid ng tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Kabilang sa ipinamahaging ayuda ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng dilatang pagkain, instant noodles, kape at bigas na layong makatulong sa mga apektadong residente sa kanilang agarang pagbangon matapos ang pananalasa ng bagyo. Sa pamamagitan ng mga ganitong inisyatiba, patuloy na pinapatibay ng RMFB 15 ang ugnayan nito sa mga katuwang na ahensya at mga komunidad. Higit sa seguridad, pinakikita rin ng mga kapulisan ang tunay na malasakit at pagkalinga sa mamamayan, lalo na sa panahon ng kalamidad at pangangailangan. Ang patuloy na pakikipag-ugnayan at pagtutulungan ng mga kapulisan, mga lokal na pamahalaan, katuwang na organisasyon at komunidad ay nagsisilbing mahalagang hakbang tungo sa mas ligtas, matatag at mapagkalingang pamayanan. Mula dito sa Police Regional Office Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Grace Bulangan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Bulangin. Patuloy na nagsasagawa ng road clearing operation ang Philippine National Police, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan upang maibalik ang maayos na daloy ng trapiko at matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at residente sa iba't ibang lugar sa Benguet na naapektuhan ng matinding pag-ulan. Ibabalita yan ni Patrolman Edwin Baris. Gawa ang mga pulis ng 2nd Benguet Provincial Mobile Force Company ng Benguet Police Provincial Office upang linisin ang kalsada sa Longlong Road, Barangay Puguis, La Trinidad, Benguet na natabunan ng lupa, putik at mga bato dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng Tropical Storm Maymay ngayong araw.
Patuloy na nililinis ng mga pulis ang apektadong kalsada upang ligtas na madaanan ng mga motorista at residente. Sumunod sa abiso ng mga otoridad at agad-iulat sa pinakamalapit na impilan ng pulisya o lokal na pamahalaan ang anumang emergency o insidenteng nangangailangan ng agarang responde. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako si Patrolman Edwin Baris, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolman Baris. Agad na pinangunahan ng Benguet Police Provincial Office ang search and rescue operation kasunod ng insidente ng landslide sa La Trinidad, Benguet upang mahanap ang mga posibleng biktima at matiyak ang kaligtasan ng mga residenteng naapektuhan. Magbabalita dyan si Patrolwoman Dara Palogme. Personal na pinangasiwaan ni Police Colonel Dionisio Bonoy, Provincial Director ng Benguet Police Provincial Office, ang nagpapatuloy na search and rescue operation sa Shilan, La Trinidad, Benguet, kasunod ng naganap na landslide sa lugar. Ayon sa Benguet Police Provincial Office, agad na inilunsad ang operasyon matapos bahagyang masira ng pagguho ng lupa ang isang establishmento sa lugar. Nakiisa sa rescue operation ang mga tauhan ng Benguet Police Provincial Office kasamang Regional Headquarters Police Regional Office Cordillera, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, Municipal Health Unit at ang lokal na pamahalaan ng La Trinidad. Patuloy ang koordinasyon ng mga responder upang matiyak ang kaligtasan ng mga apektadong individual. Ayon sa Benguet Police Provincial Office, nananatiling nakaalerto ang kanilang mga tauhan at patuloy na nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa anumang insidenteng dulot ng masamang panahon. Ang operasyon ay bahagi ng patuloy na pagsusulong ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako po si Patrolwoman Dara Falogme, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Palogme. Nanatiling nakalerto ang Philippine National Police at patuloy na nagsasagawa ng monitoring, search and rescue at iba pang disaster response operation sa mga lugar na naapektuhan ng Tropical Storm Maymay upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Patrolman Edwin Baris muling magbabalita. Patuloy na nakabantay, nakaantabay at nagsasagawa ng search and rescue operation ang buong puwersa ng Philippine National Police kaugnay sa Tropical Storm Maymay at Southwest Monsoon. Layunin ng operasyon na matiyak ang kaligtasan ng publiko, mapabilis ang pagtugon sa mga emergency at makatulong sa mga komunidad na naapektuhan ng masamang panahon. Alamin natin mula kay Police Brigadier General Marvin Joe C. Saro, ang Acting Director ng Directorate for Police Community Relations at Vice Chairperson ng Subcommittee on Natural Disaster, ang pinakabagong security updates at mahalagang paalala ng PNP upang manatiling ligtas ang bawat mamamayan sa gitna ng epekto ng Tropical Storm Maymay at habagat. Sa ating preparation para sa Typhoon Maymay, effective nung kahapon, August 5, 2026, nag-activate po tayo ng ating Subcommittee on Natural Disasters with the guidance ng ating Chief PNP para matugunan yung bagyong dumating. So, as of this date, mayroon po tayong nakadeploy na more or less 800 na PNP personnel sa mga naapektuhang region. And meron po tayong nakaantabay na more or less 10,000 na mga reserve forces na pwedeng tumulong kung kailangan ng search and rescue or retrieval. Ngayon, bilang SCND, nakamonitor tayo ngayon dito sa PNP Command Center, sa command center natin para ma-monitor kung ano man yung negative na effect ng bagyo at ready po tayong mag-responde. Nagbigay na rin po yung ating Chief PNP ng guidance at yung sa guidance sa ating mga members ng Subcommittee on Natural Disasters na yung ating mga personnel na nasa labas, of course, yung kanilang safety at unahin yung mga preventive or preemptive na mga actions like
preemptive evacuations, pagbibigay babala sa mga landslide-prone areas para ma-mitigate natin yung mga casualties. So sa ngayon, especially yung ating Region 1, Cordillera, na naka-heightened alert yung ating buong kapulisan at sila ngayon ay ongoing yung monitoring at may mga rescue operations effort na ginagawa. Sa ating mga kababayan, lagi po naming inuulit na ligtas ang may alam. Lagi po tayong makinig sa mga advisories dito sa bagyong Maymay at lagi po tayong sumunod sa mga otoridad, lalo na po kung may pinairal na mga preemptive evacuations para maiwasan ang mga casualty. At kung wala rin namang mahalagang mga lakad, as may maigi na huwag muna tayong lumabas at lagi po tayong updated at maghanda. Mula dito sa Command Center sa Campo Crame, ako si Patrolman Edwin Baris nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Mabilis na rumisponde ang Regional Mobile Force Battalion 15 sa sinagawang mud clearing operation sa barangay Irisan, Baguio City. Magbabalita dyan si Police Corporal Casmir Supsupin. Muno ni Police Lieutenant Ruby Rose Pesase, agad na rumisponde ang Regional Mobile Force Battalion 15 Project Kalinga Team upang magsagawa ng police assistance at mud clearing operation sa Purok 2, Barangay Irisan, Baguio City, kasunod ng pagguho ng lupa na dulot ng tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan. Nakipag-ugnayan at nakipagtulungan ang mga pulis sa Barangay Local Government Unit, Barangay Peace Action Team ng Ilisan at mga residente sa paglilinis at pag-aalis ng naipong putik, bato at iba pang debris na nagbanta sa kaligtasan ng mga tahanan at ng komunidad. Sa pamamagitan ng maagap na pagtugon at sama-samang pagkilos, nabawasan ang panganib na dulot ng madulas na kalsada, karagdagang pagguho ng lupa at posibleng pinsala sa mga kabahayan at ari-arian. Ang isinagawang operasyon ay bahagi ng patuloy na paghahanda at disaster response efforts ng kapulisan upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng publiko sa panahon ng kalamidad. Muling ipinakita ng Regional Mobile Force Battalion 15 na ang tungkulin ng kapulisan ay hindi lamang ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, kundi maging ang pagbibigay ng agarang tulong at suporta sa mga komunidad na naaapektuhan ng mga sakuna. Mula dito sa Camp Major Badudang Walat Trinidad Benguet, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Kashmir D. Supsupin, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa iyo, Police Corporal Supsupin. 3 regional top most wanted persons sa Northern Mindanao ang naaresto ng Police Regional Office 10 sa magkakahiwalay na operasyon. Magbabalita dyan si Police Corporal Joel Subsuban. 3 regional most wanted persons ang naaresto sa Police Regional Office 10 sa magkakahiwalay na law enforcement operations sa Misamis Occidental, Misamis Oriental at Bukidnon mula Agosto 3 hanggang 4 taong kasalukuyan. Sa Villanueva, Misamis Oriental, naaresto ang top 2 regional most wanted person alias Kim, 24 years old, na nahaharap sa 2 bilang ng statutory rape at 7 bilang ng acts of lasciviousness. Batay sa investigasyon, inakusahan ang suspect ng umano'y sexual na pang-aabuso sa 2 niyang minor de edad na pamangkin. Samantala, sa Aluran, Misamis Occidental, arestado ang top 3 regional most wanted person na nahaharap sa mga kasong rape in relation to Republic Act Number 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Naaresto ang 19 years old na suspect na nakilala lamang sa alias na Asun. Ayon sa investigasyon, inakusahan siya paulit-ulit na sexual na inabuso ang isang minor de edad at umano'y tinakot ang biktima upang hindi magsumbong. Sa Malay-Balay City, Bukidnon, timbog din ang top 6 regional most wanted person na siya ring top 2 provincial at top 1 city most wanted person. Kinilala ang suspect na si alias Eric, 42 years old, na inaresto batay sa warrant of arrest para sa kasong robbery with homicide.
na walang inirekomendang piyansa. Kapwa nasa kustodiya na ng pulisya ang 3 akusado habang isinailalim sa kaukulang legal na proseso. Patuloy na mga pinaigting ng Police Regional Office 10 ang kampanya laban sa mga wanted persons upang matiyak na mananagot sa batas ang mga akusado at mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa Northern Mindanao. Mula dito sa Campo Alagar, ako po ang inyong Police News Network correspondent mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 10, Corporal Joel Lazaro Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Police Corporal Subsuban. Aabot sa 8 top most wanted person ang naaresto ng Philippine National Police sa loob lamang ng isang araw sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operation. Magbabalita dyan si Patroluman Res Sali Umalay. 8 most wanted persons ang naaresto ng Philippine National Police sa magkakahiwalay na operasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa noong Agosto 3 taong kasalukuyan. Kabilang sa mga nadakip ang mga wanted persons sa Iloilo, Metro Manila, Bukidnon, Misamis Oriental, Negros Occidental, Negros Oriental, Capiz at Misamis Occidental na nahaharap sa iba't ibang kasong kriminal. Ang lahat ng mga sospek ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest at nasa kustodiya na ng kani-kanilang operating units para sa kaukulang proseso ng batas. Ayon kay Chief PNP, Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr., patuloy na paiigtingin ng PNP ang manhunt operations upang matiyak na walang makapagtatago sa batas at mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa bansa, alinsunod sa advokasya ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Campo Crame, ako po ang inyong PNN correspondent, Patroluman Res Sali Umalay, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ito ang bagong PNP. 8 most wanted. Maraming salamat sa iyo, Patroluman Umalay. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. At para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow, and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Adrian Dayao. Maghahatid ng tamang balita at serbisyo para sa mamamayan at ito ang Police News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.